Nako po, ito maganda po pag-usapan po, at diskusyonan po mga kabida, po. Tila nadulas po, mga kabida, ito kung si Attorney Lorna Capunan, isa ho sa mga private prosecutors po, mga kabida ng House of Representatives. Dito ho sa impeachment trial po, ni Vice President Sara Duterte, mga kabida. Okay, nadulas in the sense na tila walang matibay na ebidensya po ito kong prosecution patungkol ho sa ill-gotten wealth na paratang laban ho sa Vice Presidente po makabida. Okay? Magre-react lang po tayo dito ho sa post po ni Miss Kifi Tsu po. All right? Mas kilala ito sa tunay ng pangalan po makabida na Crisette Laureta Tsu sa kanyang Facebook post po makabida. Ang sabi niya dito, wow, very 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 telling statement. Walang hawak na ebidensya ang prosecution unexplained wealth ni Sara Duterte. Okay? Ito po. For Lorna Capunan to say this means wala silang hawak na proof. Unexplained wealth, that's why she's just drawing conclusions from Sara Duterte's trip. Ang pinagdidiskitahan kasi mga kabida ni Attorney Capunan, ito hong panay travel po ni VP Sara po mga kabida. So yan na yan, Lorna. Wala kang hawak na proof na may mansion, may luxury cars, may bank accounts in and out of the country si Sara Duterte. Itong frequent travels niya na baka? Oh my God! Ladies and gentlemen, walang hawak na ebidensya ang prosecution. Sara Duterte stealing. Anybody with half a brain can infer it from Lorna Capunan grasping at straws. Yan na yun. Meron sila. Travel ni Sara, and because they can't win this in court, they will just try for trial by publicity and ruin her image before the public. But di naman tayo kasing bobo nila, kaya nahahalata natin yan. Ay Lorna, yan na, wala kang ibang proof. Nauhuli sa sariling bibig ang mga marites. Ayun. So, ang kanyang pinagdidiskitahan kasi, mga kabida, yung travel po ni Sara Duterte. Okay? Wala naman pong pakialam po, ito kung si Lorna Capunan kung magta-travel, ito kung si Sara. Kasi malinaw naman po dun sa kanyang naging mga pahayag po, in the past. Na yung kanyang home travel po makabida ay hindi ho all expense paid by the government. Wala ho kahit singkong duling makabida. Okay? Na contribution po ang gobyerno po doon So ibig sabihin, personal and private money yon makabida ni Sara Duterte. So anong big deal po doon? Okay? Anong big deal? So dito na ba huhugot po itong prosecution? Baka naman po kaya gumagamit po ng personal funds si Sara Duterte dahil yun nga nakaw yun. Okay, nanggaling ho sa nakaw yun, mga kabida, ganun po ba yun? Okay, unang-una mag-present muna sila ng ebidensya po, mga kabida, na meron pong ninakaw na pera itong si Sara Duterte. 'Di ba? Doon pa lang sa impeachment trial po doon ho sa testimony po makabida ng isa kong auditor, yung first witness po ng prosecution dito ho sa Article 1, ito hong misuse of confidential funds. Namin po niyan mga kabida na wala hong ninakaw na pera. Ito hong si Sara Duterte doon ho sa confidential funds na yon, diba? See? Hindi ko lang po naalala kung sino yung nagtanong na yon, mga kabida, patungkol ho kung meron bang ninakaw si Sara Duterte na pera doon ho sa confidential funds, mga kabida. At ang sagot po ng witness, wala. So, yun po, ang sa akin lang po dito, mga kabida, kung talagang meron hong ebidensya itong prosecution, wag na ho nilang dalhin in public. Okay? Ibigay na po nila doon ho sa trial po, ni Sara Duterte, po. Kasi, iba kasi yung interpretasyon mga kabida. Alright? Hindi pa nga nag-umpisa itong ill-gotten wealth Nagsalita na, ang prosecution about ill-gotten wealth ni Sara Duterte, po. Diba? Dapat dalhin po nila, o meron man po silang mga ebidensya against Sara Duterte na nagnakaw po si Sara Duterte, dun ho sa
korte. Hindi ho sa trial by publicity po, mga kabida na po. Okay? Kasi para bang ang interpretasyon doon, mga kabida, na wala ho silang panalo ho, pagdating ho sa ebidensya. Kaya dinadala na lang po nila, mga kabida, sa trial by publicity. Okay? Ang akala siguro nila, na maniniwala ho ang tao, mga kabida, hindi. Look at what happened to the recent surveys, mga kabida. Pwera lang po itong Okta. Kasi may duda dyan ako, sa Okta na yan, mga kabida. Okay, pero dito ho sa SWS, Pulse Asia, mga respetadong survey firms ito Mas matagal ito, mga kabida, kaysa dito ho sa Okta Okay? Diba? So, malinaw naman po sa results, sa mga surveys, mga kabida, na despite dito ho sa mga ibinibintang po, nila kay Vice President Sara Duterte, hindi ho natitinag ang Vice Presidente, at hindi po naapektuhan yung kanyang numero. Lumalaki nga tumataas pa, mga kabida na po. Diba? So, ibig sabihin, hindi po naniniwala ang taong bayan dito sa mga ingay mula mismo sa prosecution at sa mga anti-Duterte forces. Alright? Hindi po sila naniniwala dito ho sa mga aligasyon po. Meron ngang na-interview yung isa ho sa mga kababayan po natin, galit na galit po sila, mga kabida, dito sa concentration po ng gobyerno sa impeachment. Kaysa dito sa kung paano ho masolusyonan ito kung baha po sa Pilipinas, mga kabida, lalong-lalo na po dyan po sa Metro Manila at saka sa Luzon. Okay? Dahil halos lahat ng mga resources po ng gobyerno nakatuon ho sa impeachment trial po, mga kabida. Mantakin nyo sa gastos pa lang, mga kabida, sa impeachment trial ni Sara Duterte, nasa hundreds of millions of pesos na po Okay? More than 300 millions of pesos na po, mga kabida, yung gastos. Pantakin nyo yan. Okay? Kung ginastos nila yun, mga kabida, doon ho sa pagpapaayos ho sa kanilang mga kanal. Okay? Para mapalapad yung kanal, mga kabida na po. Diba? Malaking bagay na po yun gumastos lang talaga ang Senado, dito sa impeachment trial ni Sara Duterte na wala man lang matibay na ebidensya against the Vice President, syempre naman, kung ang tatanungin nyo, yung prosecution, malinaw pa sa sikat ng araw, yung ebidensya daw, mga kabida, against Sara Duterte. Diba? Sa kanila yon. Okay? Sa kanila yon. Pero yung mga abogado, mga kabida, mga legal experts na wala hong pinapanigan po, mga kabida, balanse lang po, malinaw na wala hong ebidensya, mga kabida, na patunay na talagang meron pong ginawang impeachable offense, ito hong si Sara Duterte. Actually, para sa akin, hindi man po ako abogado, Okay, pero naintindihan ko po yung language po, mga kabida, diyan po sa trial po ni Sara Duterte, Okay, ang sa aking tingin po, na tila medyo may sabit, ito hong si Sara Duterte, yung paggamit po ng confidential funds doon ho sa hindi ho dapat paggagamitan po, mga kabida. Misuse. Pero para sa akin, yung misuse po ay hindi ho impeachable offense po yun, mga kabida. Basta meron lang talagang napuntahan yung pera O kagaya na lang po, pambili ng pagkain. Okay? Pambili ng gamot, mga kabida. Kahit nasasabihin po ng COA, misuse yun. Alright? Hindi ho dapat ginamit po doon, mga kabida. Pero hindi naman po para sa sarili po ni Sara Duterte yun mga kabida. Okay? Para ho sa mga tao yun. Para sa mga kababayan natin mga Pilipino, mga kabida. Di ba? Di ba? Kahit nasabihin po nila mali. Pero hindi naman po binulsa ni Sara Duterte yun Napunta lahat yun, mga kabida, sa mga tao. May tuturing ba yan na impeachable offense, May tuturing ba yan, mga kabida, na betrayal of public trust? Paano ho magiging betrayal of public trust yan na lahat yung pera, mga kabida, na nanggaling naman po sa mga Pilipino, binalik lang po ni Sara Duterte sa mga Pilipino Okay? It's just a matter of procedural lang po, mga kabida, yung nakita hong mali doon,
Alright? Pero as to the intention, okay, mga kabida, malinaw naman po na ang intention is to help the Filipino people. Yun yung malinaw na intention doon ho sa paggamit po, mga kabida. Kung misuse man yun, sa pananaw po ng Commission on Audit, mga kabida, malinaw naman po yung intention is to help the Filipino people. Okay? So, para po sa inyo, ano po ang inyong tingin ho dito, mga kabida, sa ongoing impeachment po against the Vice President, ano po? Alright? Pang ilang araw na ba? 17? 18 days, sa impeachment trial? Since day 1 hanggang ngayon, according to some legal experts, mga kabida, wala pa pong matibay na ebidensya, itong prosecution. Wala pa pong napatunayan po, mga kabida, na gumawa po ng impeachable offense ito kong si Sara Duterte. Po. Para ko sa inyong opinion at pananaw po, please comment down. Sa mga hindi pa po subscribe po sa channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell kay all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.